Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat sa angkawan ng Panginoon. Tayo po'y muli ay pag-aaral ng salita ng Diyos na muling pagkukuwanan ng ating pagtitiwala, pananampalataya at magdadagdag sa ating kakayahan para lalong umasa sa ating Panginoon. Kaya sa oras na to, samahan niyo po ko sa pagbasa sa mga talata ng banal na kasulatan na matatagpuan sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 2 at sa mga talatang 25 hanggang 32. Ganito po ang kanyang sinabi, basahin ko po sa Tagalog. Lucas 2, 25 hanggang 32. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalay Simeon. Isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos, at naghihintay ng katubusan ng Israel. Sa kanya ang Espiritu Santo. Pinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hangga't hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo at nang dalhin doon ni Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ng ayon sa hiningi ng kautusan. Kinarga ni Simeon ang sanggol pagkatapos nagpuri siya sa Diyos. Ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Ito po ay liwanag na tatanglaw sa mga inggil at magbibigay dangal sa inyong bansang Israel. Pagpalain ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, muli po kami nagpapasalamat sa iyo sapagkat alam po namin ang iyong biyaya, ang iyong kahabagan, ipatuloy naming mararanasan sapagkat muli mong iayag sa amin ang mga bagay na aral mula sa iyong kawan, aral na siyang magdudulot sa amin ng tunay na kalakasan, aral na nanggaling sa iyo, nanggaling sa iyong salita, na dati nang mapagpala at muli namin hinihingi na ang pagpapalang ito'y dumapo sa aming mga pandinig, sa aming pangunawa at higit sa lahat sa aming pananampalataya. Aming Panginoon, gabayan mo ang iyong pangangaral ng iyong salita, hayaan mong buksan mo ang aming kaisipan, ang aming pandinig, at hayaan mo, Panginoon, na maramdaman namin ang iyong pag-ibig sa mga bagay na ito. Salamat po sa idadagdag mong kabutihan sa aming mga pananampalataya. Ito po ang aming panalangin sa tulong ng Espiritu Santo. Hinihiling po namin ang katagumpayan ng lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Dito po sa ating pag-aaralan, makita natin na merong isang matanda na nagtitiwala sa Diyos na ang sabi ng Biblia ay taga-Jerusalem, sa siyang matuwid na tao, at sumasa kanya ang Espiritu Santo. At sa kanyang kalagayan, malinaw yung narinig niya sa gabay ng Espiritu Santo na nagsasabi na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita yung katuparan ng Panginoon. Yung sinasabing katuparan, pangako ng Panginoon, ay yun yung pagliligtas ng Diyos sa bayang Israel. Tandaan natin, si Simeon ay sumasa kanyang Espiritu Santo, kaya't alam niya yung plano ng Diyos para sa bansang Israel. At ako'y naniniwala, kaya madala siya sa templo at dinala siya ng Banal Espiritu sa templo kasi alam ng Banal Espiritu na darating si Jesus at ito na yung pangako ng Diyos para sa kanya. Alam niyo ba ang isang karakter na pinaka kahanga-hanga kay Simeon ay yung paghihintay, waiting. Napakatanda na ni Simeon noon. Ang sabi ng tradition, bagamat walang sinulat sa Biblia, 113 years old na siya nung time na to. Siya ay pinili ng Diyos, siya ay lingkod ng Diyos, pero nung sinabi sa kanya ng Diyos, hindi naman agad nangyari yung planong yun. Matagal niyang inantay, pero isang tiyak, sabi niya, bago ka mamatay, mangyayari yung plano ng Diyos para sa iyo. At yun yung pinagtitiwalaan ni Simeon. At yun ang hinanga ni Simeon nung makita niya na nangyari ito. Nung pagkakataon na yun, tinawag siya ng Espiritu Santo at pinapunta
sa templo at doon nakita niya si Jesus na sanggol na dala ni Maria at ni Jose upang tuparin yung naayon sa ritual ng kautusan. Dito makita natin na ang buhay natin ay punong-puno ng paghihintay. Alam niyo po ba na ang pinakamahirap sa isang karakter ng tao ay yung paghihintay? Pero hindi natin namamalayan, kalahati ng buhay natin ay napunta sa paghihintay. Kalahati ng buhay natin, magtiyaga ka man o hindi ka magtiyaga, doon na pupunta. Mula sa pagising natin ng umaga, meron bang magtitimpla ng kape mo, nag-aantay ka. Di ba? Meron bang oras na pupuntahan ka, nag-aantay ka. Sa pagkain mo, nag-aantay ka. Magagawa mo isang bagay habang inaantay mong matapos yung isang bagay. Kaya walang araw o walang oras na hindi tayo naghintay. Kaya lang, may mga pagkakataon na naiinip tayo sa paghintay kasi gusto natin kontrolin yung sitwasyon, yung oras. Pero may pagkakataon na hindi tayo nainip kasi hindi natin alam na naghihintay tayo. Depende yun sa kalagayan. Pero ang punto natin ngayon, isa sa pinakamahirap yung pag-aantay. Pero kapag tama yung approach, tama yung pananaw, tama yung galaw, makita natin hindi siya mahirap. Katunayan, bunga siya ng pananampalataya. Ang isang tunay na pananampalataya ay merong katibayan na ipinapakitang karakter sa isang tao at iyon ay yung pag-aantay. Naalala ko tuloy yung isang kwento na merong dalawang magkapatid na nakabili ng isang lote. Ito yung kwento na narinig ko kay Pastor Clem ay kay dun sa may hardin ng panalangin na merong nakabili ng lote. Pagkatapos habang nung nabili nila, nakita nila bakit merong, ang sabi nung napagbilan nila, merong mina ng langis. Kaya binili nila yun at hinukay-hukay nila. Pero nung paglipas ng mahabang panahon at wala pa silang nahukay na langis, sasabi nila naloko tayo. Kaya ganito na lang gawin natin, ibenta natin yung loting ito at ipagsabihin natin na merong mina ng langis. Kaya ibinagbili na naman nila yun at pinamalita nga na merong mina ng langis. Yung nakabili, nakita niya yung butas, sabi niya, malalim na pala yung butas. Sabi niya, meron daw mina ng langis. Ang nasa isip ng lalaki, walang masama naman kung itutuloy ko. Kaya pinatuloy niya. Ilang metro lang yung nahukay niya, lumabas yung langis. Alam niyo po, pag titingnan natin, anong kaibahan ng una at yung pangalawa, ang kaibahan ng una, konti na lang sanang pag-aantay ang gagawin niya, nakuha niya na agad yung dinidesire niya. Samantalang yung isa, kakabili niya pa lang, tinuloy niya lang. Walang masama naman, tinuloy niya lang, makita natin ang nakinabang pa yung pangalawa. Yung pag-aantay, hindi rin nalimitahan ang Biblia patungkol sa pag-aantay. Makikita natin yung lahat ng pinangakuan ng Diyos, merong pag-aantay. Hindi naman agad na binibigay ng Diyos yung lahat ng bagay na gusto natin, kundi pinararaan niya sa pag-aantay upang makita niya, una, ang kanyang mga anak kung totoo bang naniniwala sa kanya, kung totoo bang umaasa sa kanya. Tinitingnan niya kung yung kanyang anak ay merong karakter ng tunay na pananampalataya at yun ay makikita sa kanyang pag-aantay. Alam niyo po, napakahirap ang pag-aantay, lalo na nandito tayo sa panahon yung tinatawag natin fast generation or yung tinatawag natin instant world na lahat ng bagay ay nagagawa na through instant. Mga halimbawa natin lagi dito, yung kape. Magtitimpla ka ng kape noon, bibilad mo, pagkatapos igisasangag mo, tapos didikdikin mo, pakukuluan mo, sasalain mo, yun, makakatikim ka ng kape. Ngayon, hindi lang ganun. Ang gagagawa natin, bili ka ng 3-in-1, buksan mo, pagkatapos, magkakakape ka, pero may mas shortcut na dun, maghulog ka ng 5 piso, ilagay mo yung cup, bababa yung cup, mamaya pag tumigil yung machine, damputin mo na yung kape mo. Ganun nakabilis yung panahon natin. Yung mga letters, dati noon, gagawa ka ng sulat, punta ka sa post office, ipapadala mo, tapos magantay ka ng ilang araw, tapos saka pa lang makakarating. Pag sasagot siya, ganun din ang gagawin niya, proseso ng kagaya ng ginawa natin. Pero pagdating ng panahon, makita mo ilang panahon yung lumipas bago nakasagot. Samantalang ngayon,
Hawakan mo yung cellphone mo, mag-text ka, kahit nasan siyang bansa. Once na chinat mo siya o nagpadala ka ng messenger, sasagot din siya agad. May picture pa, may video pa. Kaya kita mo, ang laki ng pagbabago sa panahon ngayon. Pagkatapos, biglang sabihin sa'yo, magantay ka. Isa yan sa pinakamahirap. Sa mga naglalakad ng mga transaction sa gobyerno, isa yan sa pinakamahirap, mga kapatid. Isa yan sa pinaghalos maraming nag-aaway sa transportation. Pag aalis ka, dahil nasanay tayo sa instant, pagkatapos pagsakay mo ng jeep, hindi pa siya alis, halos tumagal pa siya ng kalahating oras bago umalis, asahan mo maiinis ka. Sa sasakyan, pag yung sasakyan na nasakyan mo sobrang bagal, mainis ka. Pag sobrang naman bilis, kakabahan ka. Kaya makita natin yung paghihintay ay isa sa pinakamahirap. Pero dito sa nabasa natin, si Simeon ay umabot ng 100 mahigit. Palagay natin, nung narinig niya ang pangako ng Diyos, kung ikumpara natin na medyo matanda siya, ibig sabihin 50 plus years yung inantay niya mula sa pangako ng Panginoon. Nung marinig niya yung pangako ng Panginoon, napakahaba bago nangyari yung plano ng Panginoon. At yun, makita natin ang ilang katangian ni Simeon pagdating dito. Unahin natin yung utang lesson natin na ang naghahantay na may tamang pananaw sa buhay. Nag-aantay tayo na may tamang pananaw. Ano yung ibig sabihin ng may tamang pananaw? Sabi ng Biblia, sa may verse 25, na si Simeon ay isang matuwid na tao. Just. Pangalawa, sabi niya devoted, may takot sa Diyos. Hindi siya nag-aantay nang wala yung karakter na yun. Ibig sabihin, may tama siyang pananaw, may tamang attitude. Ang pag-aantay sa mga plano ng Panginoon ay may tamang approach, may tamang pananaw, may tamang pag-uugali. Hindi pwede yung nag-aantay tayo pero nasa kasalanan tayo. Nag-aantay tayo pero magulo yung buhay natin. Hindi yun pag-aantay. Ang tunay na pag-aantay, nananatili kang tapat, nananatili kang nag-aantay sa gagawin ng Diyos. Iyon yung active and positive waiting. Mga kapatid, isang palatandaan na totoong nagtitiwala tayo sa plano ng Diyos, sa nais ng Diyos na mangyayari, ay yung nananatili tayong tapat sa Kanya. Sa ngayon, alam niyo po ba, mag-isip tayo, ano yung mga bagay na nagkukulang tayo, nagkakamali tayo? Isang mga bagay na madalas naliligaw tayo o bumabagsak tayo. Alam niyo, yun yung panahon na yung pag-aantay natin, gusto nating palitan ng ibang bagay. Yung pag-aantay natin, napapalitan yung karakter natin. Kaya pagdating sa pag-aantay, sabi ni Simeon, siya ay patuloy na yung word na just, righteous. Yung pagiging righteous niya, tsaka yung pagiging may takot sa Diyos, yung fear God, makita natin yun yung dahilan kaya naging tama yung kanyang pag-aantay. Naging tama. Ito yung tinatawag na pray and believe. No? Dito makita natin yung banal na spirito nasa kanya. Yung kakayahan na maintindihan niya yung plano ng Diyos. May magandang halimbawa dito si David. Yung si Haring David, teenager pa lang siya, binuhusan siya ng langit sa sinabi, magiging hari siya ng Israel. Pero makita natin, nung pagkatapos mangyari yon, hindi pa naman siya naging hari. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ganun yung approach ng kanyang mga kapatid, baka hindi sila naniniwala na siya magiging hari. Kaya pagdating ng panahon, itong si Haring David, makita natin, inutusan, nakita niya si Goliath, iba na yung kanyang pananaw. Ito na yung kanyang karakter bilang hari. Meron dalawang klase ng leader kasi. Isang leader na sa posisyon, isang leader by heart. At si David nung panahon na yon, dahil siya na yung tinalaga ng Diyos, by heart, leader siya. Hindi siya papayag na lapastangin ni Goliath ng Diyos. Kaya agad siyang nagsalita at dahil doon, tawag siya, makita natin, tinalo niya si Goliath, ginawa siyang katiwala na Saul, ginawa siyang manunugtog, ginawa siyang puno ng hukbo, hanggang sa panahon na naging wanted siya, inaway siya ng hari. Pagamat alam niya na siya na yung susunod na maging hari, alam ng mga tauhan niya, may pagkakataon na pwede nilang patayin siya hari, yung hari ng Saul, pero sabi niya, wag, hantayin natin yung plano ng Panginoon. Sabi niya, ang Diyos ang nagtalaga sa niya, ang Diyos ang
mag-aalis din sa kanya. Huwag natin saktan. Tingnan nyo kung gaano katindi yung pag-aantay ni David na may kasamang pagiging matuwid. Ang tunay na pag-aantay, hindi yung nag-aantay tayo, pero hindi tayo matuwid. Ang pag-aantay na may kasamang pagtitiwala sa Diyos, pagkatakot sa Diyos, umaasa sa Diyos, ay kasama yun. Yun yung tunay na positibong pag-aantay. Naniniwala tayo na may gagawin ng Diyos. May halimbawa rin yung 10 virgins, di ba? Yung sinabi doon na pagdating ng panahon, pagdating ng Panginoon, matutulad sa ganito. Merong 5 na inabangan nila. Bumili sila ng langis, nag-ayos sila. Kaya pagdating ng nakahanda sila. Yung isa, hindi naganda. Kaya nung malapit na dumating, agad nilang maubos yung kanilang ilawan. Kaya nung bumili pa sila, nung mali na yung oras, pagbalik nila, sarado na yung pintuan. No? Yun ay tamang pag-aantay, tamang pananaw. Yung pag-aantay na hindi passive, kundi pag-aantay na active. Meron kang ginagawa kasi meron kang inaasahan na darating. No? Ganun din yung makita natin sa konsepto ng iba't ibang bagay. Sa farming, pag mag-aantay ka na darating yung tagulan at malapit na yung tagulan, hindi naman pwedeng pagtagulan sa kakalang gagalaw. Inihanda mo na lahat ng iyong tatanim, inihanda mo na yung mga bagay na gagamitin para pagdating ng tagulan, magsisimula ka agad ng pagtatanim. Kaya mga kapatid, sa ating buhay, dapat natin malaman, maintindihan na ang pag-aantay ay isang karakter na bigay ng Diyos na napatatatag yung ating pananampalataya, napapanatili yung ating karakter. At yung karakter na yun ang magpapahaba lalo ng ating pag-aantay at pagtitiwala sa Diyos. Yung mga mananampalataya, pag sinabing naghahantay sa Panginoon, ibig sabihin, hindi bumibitaw. Andun pa rin, nakakapit sa Diyos, naglilingkod sa Diyos. Kasi hindi mo masasabing naghihintay ka kung humiwalay ka sa Diyos. Kung gumawa tayo ng hindi maganda. Kapag sinabing naghihintay tayo sa Diyos, makita natin doon yung kabutihan na nangyayari sa buhay natin na nakaayon sa plano ng Diyos. Yung unbeliever, makita natin, ang sabi ng Biblia, pagdating ng panahon, matutulad sila sa yung pagdating ng Panginoon ay matutulad sa umiinom, kumakain at nagsisipag-asawa. Ibig sabihin, pag tinignan natin yung karakter ng lahat ng ito, puro pansarili, kasiyahan, pleasure, walang quality. Yung mananampalataya, habang inaantay niya yung pagdating noon, naglilingkod yan sa serve. Samantalang yung hindi mananampalataya, nagpapakasaya at walang pakilam sa mga darating. Alam niyo po, may 3 mahalaga na benepisyo ng pag-aantay. Una, makita natin sa ating pag-aantay, nadadagdagan yung ating karakter, yung ating kahalagahan, nadadagdagan yung ating pagtitiwala sa Diyos. Yun yung una, nadadagdagan yung kakayahan mo kapag tayo'y patuloy na nagtitiwala sa Diyos. Pangalawa, makita mo yung karakter natin nadidevelop. Kapag tayo naghahantay at tinahayaan natin na magtiwala sa Diyos sa kabila ng lahat ng ito, yung karakter natin nadidevelop, namomold. No? At yung pangatlo, makita natin, tinatanggal niya yung pride. Kasi maalala natin, ang taong mainipin, sila yung taong mapapride. Sila yung taong nagusto agad. Priority sila, gusto agad na mangyari agad yung gusto nila. Yung napaka-nervyoso. No? Pero makita natin, kaya niloob ng Diyos na bago siya magbigay, ay gusto niya maghantay tayo ng may katapatan, maghantay tayo ng may pagtitiwala sa Diyos, kasi meron siyang babaguhin pa sa buhay natin. Meron pa siyang titiwala. Kaya mga kapatid, bagamat ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng kakayahan, ang ating Diyos ay siyang nangako ng lahat ng bagay ay nasa Kanya at kaya niyang ibigay sa atin kung tayo maglilingkod. Ang Diyos din ang siyang nagplano na pag tayo hihingi, may pagkakataon na kailangan tayong magantay. At dun sa pag-antay, meron pa siyang inaantay na gagawin natin para lalo tayong lumalim at magtiwala sa Diyos. Mag-develop, maging mas mataas kaysa sa dati bago dumating yung hinihintay natin na plano ng Diyos para sa ating buhay. Kaya napakalaga yung pag-aantay na may tamang pananaw. No?
Pag-aantay na hindi nalalayo sa Panginoon. Pag-aantay na patuloy na nagtitiwala sa Panginoon. At yun yung ginawa ni Simeon. Habang inaantay niya yung pangako ng Panginoon, yung katuparan ng pagliligtas, sabi doon, lagi siyang puspos ng Espiritu Santo. Siya'y tapat at siya'y may takot sa Diyos. Kaya nga, nawa sa buhay natin, ganun din yung mangyari. Nag-aantay tayo na may gagawin pa ang Diyos sa buhay natin, hindi pa siya tapos. Marami pa siyang gagawin. Huwag tayong makontento kung ano yung meron tayo. Antayin natin yung plano ng Diyos. Naalala ko yung kwento ni Pastor Jeb, no? Yung sa asa ka pa, nang kumain siya ng restaurant, yung unang sinerve, na pagkain, kinain niya agad. Pangalawa, nag-serve na pa wala, kinain niya. Yung pangatlo, yung pang-apat, yung pala, ang isuserve yata mas marami. Nung nakakalahati na siya, marami na siya nakain. Yung pala, yung susunod na isuserve, pinakamasarap, yung nasa dulo. Nung siniserve na yung mas masarap at kain, wala na siyang space para kumain. Nanginayang siya kung bakit niya inapura. Minsan may mga pagkakataong ganun na inaapura kasi natin yung plano ng Diyos. Marami rin eksena sa Bible. Si Ruben, sabi ng Diyos, hati-hatiin yung mga lupain sa bayan ng Israel, sa mga anak ng Israel. Kaya nung sinakop nila ang Kanaan, may kanya-kanyang hati. Pero nung nakita ni Ruben, yung unang lupa na nahati, sabi niya, ibigay mo na sa akin to. Apura siya. Kaya makita natin, pangit yung lupa na napunta kay Ruben. Tsaka maliit. Bakit? Kasi mas gusto niya apura. Mas gusto niya apura yung bagay na madali. Kaya walang nangyari doon. Pangalawang bagay, mga kapatid, ay yung hindi lang yung kailangan may tama tayong pananaw, ginagawa at pag-uugali. Kailangan din ay mas mahalagang bagay yung ating hinahantay. Kasi pwede tayong magantay kung kailan tayo payayamanin ng Panginoon. Pwede tayong magantay kung kailan mapapalitan yung ating sasakyan. Pwede tayong magantay kung kailan tayo sisikat, kung kailan tayo magiging tanyag. Pero lahat ng yan ay mga bagay na walang halaga sa harap sa langit. Mga bagay na balang araw iiwanan natin. Balang araw, pag kinuha tayo ng Panginoon, walang mangyayari sa atin. Nawa, yung pag-aantay na ating gagawin ay nandun sa may mahalagang bagay. Kasi makita natin si Simeon, ang inaantay niya ay dun sa may verse 25. Sabi niya ang inaantay niya ay yung katubusan ng Panginoon. Basahin natin yung binanggit niya dito sa 25. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon, isang lalaking matuwid at may takot sa Diyos at naghihintay sa katubusan ng Israel. Anong inaantay niya? Yung katubusan ng Israel, yung pagliligtas ng Diyos sa Israel. Tingnan natin yung 29. Sabi niya sa 29, ngayon, Panginoon, maaari mo na pong maaari na po akong yumaong mapayapa ang iyong abang lingkod ayon sa iyong pangako. Yamang nakita ko na po ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na iyong inihanda sa harapan ng bansa, ng lahat ng bansa. Ito po ay ang liwanag na tatanglaw sa mga hintil at magbibigay dangal sa inyong bayang Israel. Ang inaantay ni Simeon ay hindi yung bagong bahay, hindi niya inaantay yung bagong karangalan, hindi niyo inaantay yung reward na ibibigay sa kanya ng Israel. Ang inaantay niya, yung pangako ng Diyos na pagliligtas sa bayan ng Israel. Kaya sa kanilang terminology, parang inaantay niya yung darating na Messiah, the much awaited Messiah, no? Yung Kristo na darating na magiging tagapagligtas ng Israel. Na kadalasan ng naging pananaw nila ay yung kaligtasan sa pagkaalipin ng Israel. Pero ang totoong naging konsepto, kaligtasan sa pagkaalipin sa kasalanan, hindi ng Roma, kundi sa kasalanan. Kaya dito, makita natin katubusan, kaligtasan ang hinahantay ni Simeon. Sa buhay natin, nawa ganun din. Mas pinahalaga natin yung katubusan ng ating mga mahal sa buhay, ng ating asawa, ng ating anak, kaysa doon sa mga bagay na material na ninanais natin. Anuin natin yung ikaw nga naging pinakamayaman pero hindi naman maliligtas ang iyong kasambayanan. Diba? Nakakapanghinayang. Katunayan, sabi ko nga, kung lalabas sa Shopee or sa Facebook
na bibilin mo ng 10,000 para siguradong maliligtas ang mahal mo sa buhay, sigurado marami sa atin ang nagbigay ng 10,000 para lang sa kaligtasan ng ating mahal sa buhay. Minsan nga, sakit na karamdaman, gagastos tayo ng milyon para lang mabuhay. Gaano pa kaya yung spiritual? Gaano pa kaya yung kaluluwa ang pinag-uusapan natin? Kaya nating gumastos. Kung kaya nating gumastos, bakit marami pa rin yung nakikita natin na ang tagal-tagal na nating mananampalataya pero may mga mahal tayo sa buhay na hindi paligtas. Asahan natin, pangako ng Panginoon, ikaw at ang iyong sambayanan ay maliligtas. Mga kapatid, mas panghawakan natin yan kaysa sa mga bagay na pangako ng Panginoon na yung kayamanan ng mga mahirap ibibigay sa atin. Walang masama na yumaman sa physical. Ang mahirap ay yung hindi nangyayari yung plano ng Diyos na kaligtasan sa bayan mo, sa lugar mo, sa barangay mo, sa pamilya mo, o mismo sa mga kaibigan mo. Mas masarap na asamin yung kaligtasan, yung reward na panghabang buhay, hindi yung pansamantala na balang araw ay iwanan din natin. At yung si Simeon, yun yung pinakananais niya. Siguro nakikita niya yung pagkaalipin ng Israel, pero ang panalangin niya, Panginoon, kailan mo ililigtas? Naalala ko tuloy si Habakuk. Pagkita natin si Habakuk, parang ganun yung kwento. Nakita niya nag-aaway-away mga Israel, kaya sabi niya, Panginoon, ang kaligtasan, mahapag ka sa iyong bayan. Tingnan mo, yung mga matuwid nag-aaway-away. Kaya doon sa kanyang panalangin, nangungusap ang Panginoon, may gagawin ako. Ipapadala ko isang mabangis na bansa upang sila ay digmain. Sabi niya, Habakuk, Panginoon, ang dinadalangin ko ay kaligtasan ng iyong bayan. Pero bakit dito? Merong isang bayan na hindi tuli. Bayan na malayo sa iyo, hindi naniniwala sa iyo, tapos papupuntay mo para saktan ang iyong bayan. Hindi nakita ni Habakuk yung magandang plano ng Diyos. Kaya, ang sabi ng Diyos, nung makita ni Habakuk, nung nagantay siya sa gagawin ng Diyos, siya'y nagpuri sa Diyos. Bakit? Nakita niya, dahil dun sa ginawa ng Diyos, nagkaayos ang bansang Israel, kaya sama-sama silang lumaban laban dun sa bansang umalipin sa kanila. Yung problema ni Habakuk na pag-aaway-away ng bansang Israel, nasolusyonan ng Diyos. Minsan lang, naiinip tayo, pero hindi na, kasi akala natin wala pang aksyon ang Diyos. Pero hindi natin namamalayan maraming pagkakataon, yung parang wala tayong nakikitang galaw ng Diyos. Doon na pala gumagalaw ang Diyos. Doon na pala kumikilos ang Diyos. Doon na pala gumagalaw ang ating Panginoon para sa atin. Kaya makita natin yung panalangin ni Simeon na yung katubusan ng Hintil at katubusan ng bayang Israel. Katunayan, magtataka ka kung gaano kalalim si Simeon sa Panginoon. Noong mga panahon na yun, ang alam lang ng tao, ang Israel. Lalo na, makita natin, ang alam ng tao, ang maliligtas lang ang Israel. Ang Kristo ay para lang sa Israel. Pero dito, makita natin dahil si Lucas yung nag-interpret, kinote niya yung kasi ang intention ni Lucas, na itong Jesus na ipapanganak ay tagapagligtas ng buong mundo, hindi lang ng Israel. Kaya dun sa pinoklama ni Simeon, makita natin, siya ay magiging liwanag ng lahat ng bansa. Ibig sabihin, nakita na ni Simeon na yung plano ng Diyos para sa darating na Jesus ay kaligtasan ng buong mundo. No? Kaya tingnan natin, ano ba yung dinidesire natin na mangyari sa atin, material things or heavenly things? Yung earthly purpose o yung heavenly purpose? Ano ba yung inaantay natin? Kadalasan, pag yung material na bagay, yung inaantay natin na mangyari sa atin, naliligaw tayo. Nagiging priority natin siya. Kadalasan na naiipit tayo, natatrap tayo. Pero kapag ang inanap natin ay yung purpose ng Panginoon, lalo tayong nagiging matuwid, lalo tayong nagiging tapat sa Panginoon, lalo lang tayong sumasaya. Hindi tayo, lalo tayong na-overwhelm sa mga plano at ginagawa ng Diyos step by step. Pero pagka dun sa mga bagay na alam niyo, pag bagay na material, hindi ka masasatisfy kahit kailan. Kasi nagdi-desire ka ng pataas ng pataas. Yung mga bagay na wala sa iyo, yun yung priority mo. Samantalang, pag nasa Panginoon ka, lahat ng bagay nakikita mo nasa iyo, kaya ang priority mo ay yung ano pang gagawin ng Diyos para sa buhay mo.
paano ka pang makakagawa para mapaluguran ang Diyos? Kaya, mga kapatid, dito sa pangalawa, nakita natin ang kaligtasan ng kaluluwa, kaligtasan ng buong sambayanan, kaligtasan ng ating bayan, kaligtasan ng ating mga kapitbahay. Ang tanong, pinapanalangin ba natin? Mga kapatid, sa tuwing nangangaral tayo ng salita, pwedeng yung oras na yun, dun lang nakarinig yung tao. Ibig sabihin, ikaw yung nagtanim. Or pwede rin na habang nangangaral tayo ng salita ng Diyos, ikaw na yung nagdidilig kasi meron na siyang dating narinig. Meron na siyang dating naunawaan. Tapos kung nag-share ka, yun yung pangalawa na nagbibigay linaw sa kanya. Or maaring pangatlo, nung nag-share ka ng Word of God, ikaw na yung aani, niloob ng Diyos na ikaw na yung aani, kasi nung time na yun, sumuko yung tao sa Panginoon dahil sa iyo, sa pangangaral mo, kaya nakakilala siya sa Panginoon. Pero mga kapatid, lahat yun proseso ng Diyos. Maaring ikaw ang nagtrabaho sa simula, maaring ikaw yung nasa gitna, at maaring ikaw yung nasa dulo. Pero lahat yun ang Diyos ang lumalaw. No? Si Simeon, yun yung panalangin niya. Ang mangyari, Panginoon, yung pinakamalaga. Na hindi yung niting ko, kundi yung pangako mo. Hindi yung gusto ko, kundi yung gusto mo. Hindi yung sa kapakanan ko, kundi kapakanan ng buong bayan ko, ng buong mundo. Yun yung panalangin ni Simeon. At nawa, makita natin doon yung reflection natin na sa ating mga inaantay sa Panginoon, sa mga hinihingi natin sa Panginoon. Hinilingin natin kung paano tayong gagamitin ng Panginoon, kung paano tayo mapaglingkod sa Panginoon, kung paano natin makita yung heavenly purpose ng Panginoon. Si Pablo, nung makita niya yun, sabi niya, lahat ng bagay na ginagawa ko, itinuring kong basura kasi nakita ko yung heavenly purpose sa akin. At yun na yung pinagpupursige ko. At yun yung maganda. No? At yung pangatlo, at dito tayo magtatapos, ay yung paghihintay na nakabatay sa matibay na pananampalataya. Ito na yun. Yung hindi pwedeng mahantay natin ang Panginoon nang wala tayong matibay na pananampalataya. Yung paghihintay natin, yung haba ng ating paghantay, ang katumbas niyan ay yung laki ng ating pananampalataya. Kaya kung maliit yung ating pananampalataya, maliit lang yung kakayahan nating magantay. Kung malaki yung ating pananampalataya, saan natin malaki yung kakayahan natin ng pag-aantay. Kaya sabi ko nga, si Noah, 100 to 120 years bago nangyari yung arko, bago nagawa yung arko mula sa sinabi sa kanya ng Panginoon. Ganun kaaba yung kanyang pag-aantay. Si Jose, malamang 12 anyos siya nung kinausap siya ng Diyos, nalulod sa kanya mga kapatid niya, lulod pagti ang kanyang mga magulang. Pero nung marinig niya yun, makita mo katakot-takot na hirap ang dinanas niya. Pero hindi siya nawalan ng tiwala. Nasa kanya yung tatlo, yung dalawang nauna, yung kanyang karakter, tama, yung kanyang pagiging righteous, tsaka yung pagiging God-fearing, nandun pa rin. Kahit na puro negatibo na nararanasan niya. O kaya makita natin, dun sa pangalawang bagay, makita natin, yung plano ng Diyos na pagliligtas, yun yung priority niya. At kaya kauli-ulian, makita natin, in-example natin siya dito, kasi yung kanyang pananampalataya ang dahilan para hindi siya magtanong sa Diyos o mag-question sa Diyos ng mga bagay na negatibo kasi hindi niya matanggap yung nangyayari sa kanya. Tanggap niya ano mang nangyari sa kanya kasi sabi niya sa mga kapatid niya, yung intention niyo ng masama sa akin, ginamit ng Diyos para ako pagpalain. Kita niyo? Nakita niya yung konsepto na yun, no? Yung kalagayan ng yun dahil sa Panginoon. Kaya yung pagiging faithful servant, sabi niya sa verse 25 at 26, ulitin ko, sabi niya dito, may isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon, isang lalaking matuwid. May takot sa Diyos at naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo. Pinahayag ng Espiritu sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi siya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. At sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo. Tingnan nyo, laging pasok yung salitang Espiritu. Ibig sabihin, yung relasyon niya sa Diyos napakalalim. Dahil ang Espiritu Santo ang nagsabi sa kanya, ang Espiritu Santo ang pumupuspos sa buhay niya, ang Espiritu Santo yung nagga-guide sa kanya.
Sabi, pumunta ka doon sa templo kasi naroon na yung pangako ng Diyos. Makita natin yung buhay niya ay napakatapat sa Panginoon. Nandun katindi yung kanyang pagtitiwala sa Diyos. Yung pagiging filled with the Holy Spirit. Yung pagiging faithful servant. Nagagawa niyang makipag-usap sa Diyos. Nagagawa niyang marinig yung plano ng Diyos. Magandang halimbawa rin dito si Haring David. Nung pumunta si Nathan, ay si Samuel kay Jesse, sabi niya yung isang anak mo magiging hari. Pero sa kabila ng yun, makita natin, hindi naman nangyari agad. Napakahabang panahon bago siya naging hari. Halos kaparehas ng kay Joseph. Kaya sabi ko nga kanina, yung level ng ating pananampalataya, yun ang magiging sukatan ng level ng ating pag-aantay. Gan katagal yung ating pag-aantay. Ilang karakter ng ang develop ng Panginoon para sa atin. Alang bagay yung naidagdag sa atin. Patuloy pa ba tayo nagtitiwala sa Diyos sa panahon ngayon? Dapat hindi mawala yung pagtitiwala natin sa Diyos. Kasi kahit puro negatibo nang nakikita natin, kaya pa rin gumawa ng Diyos ng espesyal na bagay sa gitna ng mga bagay na yun. Sabi niya nga, kaya niyang gumawa ng tubig sa disyerto na kung saan na parang wala ka ng asa ang tubig pero kaya gumawa ng Diyos ng tubig o daanan. Walang imposible sa Diyos. Lahat ay kaya niyang gawin. Ang tanong lang, kaya ba nating maniwala sa Diyos na mangyayari yung plano ng Diyos para sa atin? At yung pagtitiwala na yon nakabate sa laki ng ating yung ating pag-aantay nakabase dun sa laki ng ating pagtitiwala sa Diyos. Lagi tayong mag-expect. Alam niyo yung discouragement, kabalik na rin yan ng faith. Yung discouragement, nakakakita ka ng lahat ng solusyon, pero ang sabi dun sa discouragement, wala rin yung pag-asa. Kahit anong option, nakikita natin, sa dulo niyan walang pag-asa. Yun yung discouragement. Pero meron naman yung tinatawag na pananampalataya. Yung pananampalataya, halos baliktad. Wala ka nang nakikitang daanan, pero dahil sa pananampalataya, alam mo, meron pang gagawin ng Panginoon. Nahantay mo pa yung gagawin ng Panginoon. At yun ay dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Kaya mga kapatid, kung sa mga panahon na nagiging mainitin tayo, magagalitin tayo, may mga panahon na may mga kasalanan tayo na laging paulit-ulit, Panginoon, kailan mo ba ako tutulungan? Panginoon, kailan mo ba ako ililigtas sa bagay na to? Panginoon, kailan mo ba tutugunin yung panalangin ko? Panginoon, yung karamdaman, yung aking mahal sa buhay, kailan mo ba pagagalingin? Minsan tinatanong natin yan, lalo na pag nakita natin na bakit yung iba, yumaman na ako, hindi pa. But sa mga pastor na naglilingkod mo, ba't yung ibang pastor ganito? Ba't samantalang kami ganito? Minsan, mag-question natin yung ating sarili na ganun. Mas matapat ba sila sa Diyos kaysa sa iyo? Pero makita natin, iba-iba yung galaw ng Panginoon. Una, hindi sukatan ng material na bagay. Ang sukatan ng Panginoon, yung buhay na epektibo. Kung anong buhay yung ginagawa ng Diyos para sa iyo. Paano kanyang dinidevelop? Paano kanyang pinapalakas, pinatatatag? At paano kanyang binibigyan ng malaking pananampalataya para sa kabila ng lahat ng bagay, wala nang makakatinag ng kasiyahan mo, walang makakatinag ng pananampalataya mo kasi naroon na yung ganap na kasiyahan, yung pananampalatayang dinisenyo ng Diyos sa iyo, ang siyang magiging dahilan para kahit ang mundo ay nagsasabi na ng negatibo, hindi mo pa nakikita kasi malinaw sa iyo yung sinasabi ng Diyos sa iyo. Pagkita natin si David, nung nakita niyang malinaw na si Goliath ay kaya niya, pagdating niya sa mahal na hari, word of discouragement ang narinig niya. Sabi niya, hindi mo kaya yun. May gatas ka pa sa labi. Pero siya mismo, sinabi niya, ang Diyos na tumulong sa akin para talunin yung leon at yung asong lobo, yung mga oso, siya rin ang Diyos na tutulong sa akin para talunin si Goliath. Isipin nyo, hindi nakita ni David yung mga problema kasi ang nakita niya ay yung kakayahan ng Diyos. Minsan, yun ang nagpapatatag sa atin para anumang nangyayari, hindi natin nakikita ang negatibo, kundi pawang positibo kasi nakita natin yung laki ng tiwala natin sa Diyos. Kaya laging
mga kapatid, dapat lagi tayong umasa kahit na parang negatibo na. Panginoon, ano pa yung plano mo? Panginoon, anong gusto mong gawin ko? Bakit nangyayari ito sa akin? Panginoon, ano yung gusto mong idagdag sa buhay ko? Anong gusto mong pwedeng mangyari para sa akin? Kaya, yun yung karakter ni Simeon. Nakita natin, una, siya yung tao na nagtiwala sa Diyos, nagantay sa Diyos. Bakit? Bakit siya nagantay sa Diyos? Bakit ganun katindi yung kanyang paniniwala sa Diyos? Kasi makita natin, positibo yung kanyang karakter. Yung kanyang pananaw sa buhay, tama. Makita natin yung kanyang pagtiwala sa Diyos, naroon. Yung kanyang pagiging righteous, naroon. At pangalawa, hindi lang yun, makita natin, hindi lang yung kanyang pananaw, kundi yung kanyang hinahantay, yung mga bagay na mahalaga, yung mga bagay na pang-eternal, yung mga bagay na pang-spiritual. Mas mahalaga kasi yung magkaroon ng bahay sa langit ang iyong mahal sa buhay kaysa magkaroon ng bahay sa lupa na mansyon. Di ba? Kasi balang araw, lahat ng yan ay mawawala. Kaya, mga kapatid, at yung pangatlo, makita natin, hindi kalugihan, kumbaga parang cycle siya. Pag na-delay yung plano ng Diyos, ini-stretch niya yung karakter mo. At yung karakter natin na na-stretch, yun yung magbibigay ng kakayahan sa atin para lalong magtiwala sa Diyos. Diba? Kung titingnan mo, yung ginagawa ng Diyos na pag-delay, yun yung nagiging dahilan para lalo tayong magtiwala sa Diyos, para lalong lumaki yung ating lakas, yung ating kakayahan, at yung ating pananampalataya. Pero makita natin, yung pananampalataya naman, yun ang nagiging dahilan kaya tayo nagagawa nating maghantay sa plano ng Diyos. Kaya makita natin kung gumalaw ang Panginoon, laging perfecto, laging maganda. Dinadala, ini-stretch ka niya para sa best. Kasi meron siyang plano sa iyo. Kita natin, di ba? Yung kaninang kwento natin, in-stretch niya si David, in-stretch niya si Jose, in-stretch niya si Noah, in-stretch niya si Gideon. At makita natin, pati tayo i-stretch ng Panginoon. Kaya parang hindi katulad ng instant word, gusto mo magkape ng dyan agad. Ang Panginoon, bagamat siya yung mas makapangyarihan sa mundo, mas pinagmumulan ng lahat ng biyaya sa mundo, may mga pagkakataon, may hihingin ka sa Diyos, oops, hindi mo na. May mga pagkakataon na ibibigay ng Diyos din agad kapag alam niyang positibong mangyayari. Pero may pagkakataon na delay mo na para makita kung nagtitiwala ka nga sa Kanya. Kung hanggang saan yung aasahan mo sa Kanya. Kaya sa bagay na to, mga kapatid, napakalaga ng pagtitiwala sa Diyos. Hindi niya tayo bibiguin, hindi tayo kailanman hindi siya nagbabago kung sino siya noon, kung paano niya tinupad yung pangako niya kay David, pangako niya kay Noah, pangako niya kay Abraham. Makita natin, tutuparin niya rin yung pangako niya sa iyo. Gagawin niya rin yung mga bagay na gusto ng Diyos para sa iyo. Sa conclusion, makita natin ang ating mga kalugihan sa buhay, yung ating kakulangan sa buhay, may gagawin ang Diyos sa iyo. Yung ating mga kainaan, mga karamdaman, merong gagawin ang Diyos sa iyo. Hindi siya papayag na maging talunan ng kanyang anak. Hindi siya papayag na maging lugi ang kanyang anak. Gagawin niya yung pinakamabuti para sa atin. Kaya ang kailangan lang natin, magantay sa Kanya, kailangan natin ibigay sa Kanya yung lahat ng ating pagtitiwala at yung proseso ng karakter, pagiging tapat sa Diyos, makita natin, tatanggapin natin. Kaya mga kapatid, masarap magantay kapag alam mo, sigurado yung iyong inaantay. Kagaya ng isang manliligaw, kapag nililigawan niya isang babae, pero nararamdaman niya na may gusto siya, hindi yung asumero hindi asumero na parang akala niya na may pag-asa sa yung pala wala, no? Kundi yung totoong nararamdaman mo na may gusto sa iyo. Kaya kahit paantayin ka, okay lang, di ba? Okay lang kasi pagdating ng dulo, alam mo, sasagutin ka rin niya. Kagaya ng farmers na kahit mahirap ang magtanim, mabigat ang magtanim, sobrang torture o napakahirap ng init ng araw,
Pero dahil alam mo, aani ka pagdating ng ganitong panahon, nakakalimutan mo yung lahat ng hirap, yung init ng araw, nakakalimutan mo yung pagod. Kasi dahil dun sa tiwala mo na mangyayari yung inaasahan mo. Sabi ng Biblia, ang pananampalataya ay pag-asa sa mga bagay na hindi nakikita, pagtitiwala sa bagay na darating. Mga kapatid, dahil dun, kayang pahabain ng Diyos yung pag-aantay natin. At yung pag-aantay natin, isang uri ng pagtitiwala sa Diyos at pagsamba sa ating Panginoon. Kaya anumang kalagayan natin sa buhay, anumang sitwasyon natin sa buhay, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang Diyos, ang siyang nangako na sa atin, ng pagpapala ay ating tatanggapin. Ang biyaya ay ating tatanggapin. Lalo na sa ating tipanan, yung tipanang tinanggap natin ay pangwalang hanggan. Bilang kawan ng Panginoon, yung Diyos na nangako ng pag-iingat, yung pagiging overseer sa buhay natin, ay siya yung Diyos na siyang sumulat ng lahat ng ito. Kailanman hindi niya tayo bibigyan. Wala na tayong bagay na kakulangan sapagkat siya yung ating pinagtitiwalaan. Kaya mga kapatid, huwag po tayong mapagod na magtiwala sa Diyos. Magantay. Sabi niya sa Micah chapter 7 verse 7, sabi niya din, but as for me, I will look to the Lord and I will wait for the God of my salvation. My God will hear me. Ito yung panahon na si Micah ay nananalangin kasi nakita niya yung mundo pulong ka ng kasamaan. Nakita niya yung mga judge na babayaran na, nakita niya yung masama, yung mga tao, ang interest niya na lang ay kapahamakan ng kanyang kap. Nakita niya yung mga magulang, saka yung anak, nag-aaway-away. Panahon na punong-puno ng kasamaan. Pero sabi niya sa verse 7, ang gagawin ko, magantay. Kasi alam ko, kahit negatibo yung nakikita kong yan, may gagawin ng Panginoon para ayusin yan. Isipin niyo yung pananampalataya ni Micah, yung pagtitiwala niya na hindi siya napapagod na magantay sa Panginoon. Alam niyo, minsan, pag tumingin tayo sa mga bagay na problema, mga bagay na parang tiningnan natin na parang wala tayong magagawa at walang kakayahan ng Diyos, yun yung bagay na magpapabagsak sa atin. Yun yung bagay na magpapahina sa atin. Pero kapag sa kabila ng lahat ng mga pangit o negatibo, nakikita pa rin natin yung kamay ng Diyos. Pagkita natin, kaya nating lumiti, kaya nating tumayo, at sabihin, Panginoon, antayin ko ang iyong pagliligtas. Sabi niya sa Psalm 27 verse 14, wait for the Lord, be strong, and let your heart take courage. Yes, wait for the Lord. Yan, kita natin, ang ganda nung sinabi ni David, na napakalaga ng pagtitiwala sa Diyos. Napakalaga. At last, yung verse na Isaiah chapter 40, verse 31, sabi niya, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Ginulad yung paghahantay sa Diyos sa isang agila. Bakit agila? Makita natin ang agila lang yung sa lahat ng hayop na kayang maging bata uli. Akit siya sa pinakatugtok, magpapahinga siya, pagkatapos yung beak niya na humaba, itutuktok dun sa may bato hanggang sa mababasag yun, magpapalit siya ng bagong tuka. Yung mga balahibo niya maglalagas at magpapalit siya ng bagong balahibo. Pagkatapos ng paghahantay, paglipad niyang uli, makita natin, para siyang batang agila na bago ang kanyang mga pakpak, bago ang kanyang tuka, at may taglay siya ng bagong tukayan. Ganun yung pangako ng Panginoon. Pag nagtitiwala tayo sa Diyos, tutulungan niya tayong magantay. At yung paghahantay, yun na magdudulot sa atin ng pagdagdag ng ating pananampalataya at pagdagdag ng ating pagtitiwala sa Diyos. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon, alam po natin na ang Diyos ay marami pang gagawin sa atin at marami pa siyang tatapusin para sa buhay natin. Kailangan natin magantay sa mga pagpapala at biyaya ng Panginoon. Lalong-lalo na sa kaligtasan ng ating mahal sa buhay, sa kaligtasan ng ating karamdaman, sa mga solusyon sa ating mga problema. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa iyo. Sapagkat alam po namin, ikaw ang aming Panginoon na nakipagtipan sa amin na kailanman hindi nagkulang.
Panginoon, sa ating pakikipagtipanan sa iyo, Panginoon, nakita namin na maraming pagkakataon kami ang nagkukulang. Maraming pagkakataon na kami ang may kasalanan. Subalit salamat, ikaw ang gumawa ng tipanan at hindi kami. At dahil doon, kaya mo kaming baguhin, kaya mo kaming biyayaan ng iyong kahabagan upang muling ituwid at maging ganap sa tipanan. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy mo kaming tinatrabaho, ginagawa upang maging ganap. Salamat sa mga proseso na ginagawa mo. Tulungan niyo po kaming maghantay sa mga gagawin mo pa. Tulungan niyo kaming magtiwala ng lubos-lubos anumang nangyayari sa amin. Sapagkat alam po namin, wala na pong bagay na mangyayari sa amin na ikakapahamak namin. Wala nang mangyayari sa amin na hindi para sa ikakabuti namin. Kailangan lang namin maghantay kung bakit nangyayari ito sa amin at makikita namin, Panginoon, balang araw, yung kahanga-hanga mong galaw para sa amin. Pagpalain mo ang iyong mga anak, ang aming kabuhayan, pagpalain mo ang aming mga pamilya, ang mga karamdaman, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, bigyan mo ito ng kagalingan, ang aming mga problema pagdating sa pangangailangang pinansyal, Panginoon, patuloy kang maging pastulan, sariwang pastulan para sa iyong mga anak. Salamat po. Sa iyo po namin dinadalain lahat ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. God bless you sa inyo pong lahat.